po natin ito sa Davao City. Hindi bansaan Davao, tanga. Si VP Sara, pinalagan niya ng bise. Kung talaga raw malakas ang kaso, hindi na kailangan ng ganyang mga madramang salita. Eksaktamente. Kung malakas ang kaso, kung sa tingin nila ay malakas ang kanilang ebidensya, wala nang mga ganyan. Wala nang mga innuendos. Wala nang mga ganon. Sana kapag malakas ang kaso, patunayan na lang after 19 days hanggang ngayon. Pinag-uusapan pa rin natin kung na-withdraw ba yung pera. Gago. Natural na withdraw. Nagli-liquidate nga eh. Nagli-liquidate nga si Inday Sara eh. Ibig sabihin, na-withdraw yung pera. Alangan naman mag-liquidate siya, tas di naman na-withdraw yung pera. Oh, tangina niyo. Mga tanga. Mga tanga, mga inutil. Kung talagang malakas ang kaso, magpakita ng ebidensya. Sabi nga eh, kung talagang malakas yung kaso, first, araw pa lang, putya, bakbakan na yan. Bakbakan na yan, labasan na kagad ang baho yan. Ang problema, walang baho na ilabas. Lahat ng inilalabas dun sa impeachment, alam naman na natin yun. Wala namang bago. Tapos ito pa nakakatawa, ha? Walang bago. Ang nakakatawa, 47 plus 47. Yung trust rating ni Inday Sara, Diyos ko po, parehas. Nagluto sila ng adobo, tas ine-expect nila ang kalalabasan pinakbet. Mga gago. You cannot, sabi nga nila, hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay-bagay nang paulit-ulit na nag-e-expect ka ng magkakaibang resulta. Kung ginawa mo na yung paninira kay Inday Sara noon pa, parehas na paninira lang yung ginagamit mo ngayon. Kung noon hindi mo pa siya napabagsak, ngayon, paano mo siya mapapabagsak? Ang pang-insulto ay patunay umano ng mahinang argumento o ebidensya. Natanong din tungkol dyan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, Kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-stop din po sa mga taong nagsasalita. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa... Bakit ka igagalang? Ikaw igagalang ka, bobo ka. Paano ka igagalang? Utak aso ka. Kumakain ka ng tae na Bongbong Marcos na kawatan. Paano ka igagalang? Tanga, respect begets respect. Alam mo ba yon? Respect begets respect. Ibig sabihin, ang mga nire-respeto lang na tao yung mga karespe-respeto. Pero kayo mga magnanakaw, kumakain ng pera ng taong bayan, tapos puro katarantaduhan kasi nungalingan yung mga pinakakalat nyo, putya, hindi kayo dapat nire-respeto. So kung ina-ad hominem kayo ni Inday Sara, actually hindi naman kayo na-ad hominem ni Inday Sara. O may ad hominem bang sinabi si Inday Sara? Ikaw lang naman sinabihan ni Inday Sara na garbage in, garbage out. Basura daw ang naman ng utak mo, kaya basura din lumalabas sa bibig mo. Hindi ad hominem yun. That's a statement of fact. That is a statement of fact. Factual po yun. Oo, napakarami mo ng fake news na binitawan, Claire Castro. Pucha, hindi na mabilang. Sa sobrang dami ng fake news na binitawan mo, hindi na namin alam kung alin doon yung hindi totoo. Promise. Gigil na naman siya kay Inday Sara. Hindi naman nag-ad hominem si Inday Sara, nagsasabi si Inday Sara ng katotohanan. Pag sinabi niyang bobo si Marcos, weak leader, walang alam at walang plano sa Pilipinas, totoo yun. Hindi po ad hominem yun. Hindi ad hominem yun, ma'am. Nanalita para hindi rin na ibabalik sa kanila. pero in fairness naman, maging si Castro, hindi pabor sa paggamit ng salitang mastermind. Ang salitang mastermind, definitely, it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya maganda. Takinang hirap. Hirap na hirap, boss. Hirap na hirap. Tumingin na sa langit. Ang hirap magpaliwanag. Una sa lahat, Claire Castro, hindi ka dapat hindi ka dapat nagko-comment, nag-i-statement tungkol dyan. Why? Why? Because parang inamin mo lang. Sa pag-i-statement mo na yan, inamin mo lang na talagang si Bongbong Marcos ang mastermind netong impeachment ni Inday Sara. Dapat naman talaga, di ba, sinabi ninyo na you don't have any involvement, you don't have any hand o dito sa ano na ito, sa impeachment. Pero, statement kayo ng statement sa impeachment. Sagot kayo ng sagot. Hindi naman ikaw inaaway ni Inday, papampam ka, utang ina ka.
Ang kinakausap naman ni Inday, yung prosecution, hindi naman ikaw. Sinabi ba niya si Claire Castro, nakikisali ka, di ka naman kasali. Kulang ka sa aruga, Claire. Kulang ka sa iyot ng asawa mo at pagmamahal ng asawa mo. Kaya kahit sa away ng may away, nakikisali ka, pwede mo naman sabihin na, hindi ako pwede mag-comment yan kasi yung comment ni Inday Sara sa prosecution, yung prosecution ang tanongin nyo, hindi naman kami prosecution eh. Pag inabobo talaga si Claire Castro, hindi niya talaga alam kung ano yung kanyang trabaho. Oo, nandiyan siya, tumatayo lang siya dyan, pero para siyang, ano mo yung, para siyang utak cotton candy. Walang laman, puro hangin. Hirap na hirap siyang ilusot. Hirap na hirap siyang ilusot yung mastermind. Pwede daw gamitin. O, tas tumingin sa langit. Putang ina. Pag hindi ka prepared, Claire, huwag kang sumasagot. Sagot ka ng sagot sa mga bagay na hindi mo naman dapat sinasagutan eh. Gamitin. For me, as a lawyer, As a lawyer, para kasi Bongbong. As a doctor of law. Tayo na magulat na lang tayo. Magulat na lang tayo mga bossing sa susunod na speech ni Bongbong. For me, or to me, or for me, as a doctor of law from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, as a doctor of law, I think that the law is correct. Lamputang ina to si Claire Castro as a lawyer. Gago. Wala ka dyan as a lawyer, tanga. Una sa lahat, you are there as the mouthpiece of the president. You are not there as a lawyer. People are not paying your salary to give your tawag dito, to give your opinion as a lawyer. You are the spokesperson of the president. So, dapat patungkol lang sa presidente yung mga lumalabas sa bibig mo, pero dahil walang kwenta, bobo, inutil si Bongbong. Pucha, lahat na lang ng chismis sa paligid mo. Sinasawsawan mo. Puchang inakasuka ka ba? Sawsawan yan. As a lawyer, gago, binabayaran ka ba as a lawyer? Hindi, binabayaran ka as a spokesperson. You're not there as a lawyer. Kung as a lawyer, pumunta ka sa korte, dun ka, maging lawyer ka dun. Pero kung nandiyan ka sa podium, may Malacanang Palace na seal sa likod mo, you are there not as a lawyer. You are there as a spokesperson, dumbass. Bobo. Actually, hindi ka lawyer. You're a liar. You're a pathological liar. Oo, pathological liar ka. Oo, promise. Lahat ng pinagsasabi mo dyan, puros kasinungalingan, Claire Castro. Wala na. Tapos gusto pang tumakbo senador. Ulul, anong gagawin mo sa Senado? Ang dami ng tanga ron. Sasama ka pa. Sa totoo lang. Putsang ina, baka kung sa patalinuhan lang kayong dalawa ni Lito Lapid, baka hindi ka pa manalo sa kanya. hindi dapat gamitin. Hindi lang yan ang banat ni VP Sara sa kanyang inilabas na statement. Aniya, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero tila walang mananagot dahil ang prioridad daw ng administrasyon. Ayan, dyan, pwede ka mag-comment. Administrasyon eh. Oo, lubog na daw ang... totoo naman, lubog sa baha. Mamaya patutunayan ko sa inyo, lubog talaga sa baha. Ang impeachment, ang paghahati-hati ng 2027 budget at ang paghahanda kung paano baliin ang konstitusyon. Diba sinabi ko sa inyo yan, na nakawin nila yung 2027 budget. Kasi yan ang huling-huling budget na pwede nilang kulimbatin. Yung 2020, di nila makukulimbat yun. Ito yung makukulimbatin nila para meron silang pambigay ng ayuda sa mga botante pagdating ng 2028. Na nakawin nila yan, promise. Promise, kung ninakaw nila yung mga nakaraan, mas nanakawin nila ito. Maniwala kayo. O, yan ang abangan natin. Kasi wala na nagagawa ang Senado. Buti pa yung Congress, kahit pa paano, nakakapag-hearing ngayon patungkol sa budget. Pero ang Senate, hindi. Bakit? Dahil sa impeachment, 3 beses sa linggo. Tapos 3 beses sa linggo, Huwebes, Biyernes, di pa rin tatrabaho mga kupal na mga senador na yan. Tangina, hindi nila mamalayan yung ano na yan, yung ang hayop na budget na yan, putang ina niya, kahit sukli, wala maiiwan sa atin. Lahat ibubulsa ng mga magnanakaw ng mga congressman yan.
pupustahan tayo. para manatili sa pwesto, bagay na hindi pinalampas ng Malacanang. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Chris VAUSA, shout out. Totoo naman. Nanubog. Ano sasabihin? Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Hindi bansa ang Davao, tanga. Hindi po bansa ang Davao. Ano po yun? Probinsya? Syudad? Putsang ina naman to. Abogado? As a lawyer, di mo alam yung difference between a country and a city? Are you stupid? Ha? Are you stupid, Claire Castro? Bahana ang bansa. Oo, totoo naman. Bahana ang bansa. Bahana sa Davao City. Davao City is part of the bansa. But it's not a bansa. They don't have their own flag. They don't have their own laws. They don't have their own sovereignty. Therefore, they don't have their own republic. Therefore, they're not bansa. They're not bansa, ma'am. Sigurado ako they are province. They are province. Province po sila, ma'am. Hindi po sila bansa. Ha? Ang inan to, tatanga-tanga. Lubog daw sa baha ang lungsod ni VP Sara kung saan ang Saan? Asan yung lubog sa baha dyan? Asan? Asan yung lubog sa baha? Sa Davao? Isang beses man lang nangyari yung baha. Tapos saglit lang nakarecover sila kagad. Nagkadayawan festival pa nga sila. Sayaw sila ng sayaw. Isang buong buwan. Papaano na lubog sa baha? Hindi naman lubog. Ayan, kita mo naman, hindi naman lubog. Saan ba yung baha nyo? Wala naman baha. kapatid niya ang mayor at congressman. Ayon pa sa palasyo, Oo nga, kapatid niya mayor at congressman. Wala naman baha. O, kita mo. Maayos man yung ilog. Ang laki-laki ng ilog. Okay man. Mantakin mo ang Davao, may bundok, may dagat, pero makita mo naman, maayos naman. Wala naman nagre-reklamo sa Davao. Ba't nagre-reklamo ka sa Davao? Di ka naman taga Davao. Kailan ka ba huli nagpunta ng Davao, Claire Castro? Tartado ka. Ba't nakikialam ka sa Davao? Ang agad-agad ng Davao, oh. Punta ka ng Davao, mas maganda yung Davao kaysa dyan sa Malacanang. Ulul! Ang tagal namin sa Davao. Noong nakaraang linggo, pabalik na naman kami ng Davao ngayon. Nakita mo ba gano'ng kaganda sa Davao? Meron silang Kingdom. Alam mo ba yung Kingdom? Pinakamalaking indoor arena. Pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo. Putang inang yan. Alam mo, ang pinakamalaki lang sa inyo, yung tama nyo. Wala kayong ganyang pag-aari, mga kupal. Napakalaki ng pera ninyo. Wala kayong naipatayo na kahit na ano, ospital, paaralan, mga infrastruktura, wala. Buti pa yung KOJC, meron silang Kingdom. Wala pang pera ng gobyerno pero nakakapagpatayo ng maraming mga ganitong magagandang pasilidad na pwede nating ipagmalaki sa buong mundo. Hayop ka. Diyan yan sa Davao, sa Davao, sa Davao yan. Sa Davao may Kingdom, sa Davao may Glory Mountain, sa Davao may Prayer Mountain. Tarantado kayo. Sa Ilocos, sa probinsya ng amo mo, putyang ina, walang EDCA sites ang madami dyan. Kupal. hindi lang yan dahil sa ulan, kundi dahil 10 taon nang walang dredging sa lugar. Kaya inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince 10 taon na walang dredging. Tang ina, i-dredging mo yan. Ang laki-laki niyan. Ganito. Huwag na kayong gumasa sa Davao. Hindi naman kayo kailangan dyan. Ang daming lubog ang baha dito. Laguna, Maynila, Marikina, dyan sa Cavite, dyan sa Bulacan. Dahil doon kayo mag-focus. Hukayin nyo. Putang ina ninyo. Hukayin ninyo lahat ng pwede nyo hukayin. Pati mga muka ni Claire Castro, hukayin nyo. Doon kayo maghukay. Huwag kayo maghukay sa Davao. Putang ina, ganda-ganda ng Davao. Hukayin nyo, mga ulol. Pagkakapirahan nyo pa yung Davao. Doon nga na gagawa sila ng project sa Davao. Tapos makikita natin, kita nyo, hindi binabahaan Davao. Bakit? Kasi nakapokus ang gobyerno sa Davao. Ulol. Kaya gusto nyo mag-project kuno sa Davao. Dahil alam ninyo, pag nag-project kayo sa Davao, maayos na yung mga proyekto dyan, nanakawin nyo na naman yung credit. Dito kayo sa Maynila, maghukay, hukayin nyo yung EDSA, ganyan, hukayin nyo yung hukayin nyo yung Forbes Park, hukayin nyo yung kung ano man gusto nyo hukayin dito, pumunta ng Davao, di kayo kailangan dun. Tison na ayusin ang problema at kung pananagutan ang pag-uusapan. Nagsalita na rin po si Ombudsman
Boying Rimulya, Wala ka naman kay Boying. Naniwala ka naman kay Boying, kalabit penge yun. Ito naman. Lolokohin nyo pa kami, kayo nag-appoint kay Boying. Change ano na kayo, change strategy na kayo. Hindi nyo na pwedeng siraan ng Davao. Putyo, napakahirap siraan ng Davao kasi ang ganda ng Davao Claire. Napakahirap siraan ng Davao. Yan yung wag na wag mong gagawin. Yan ang wag na wag nyong gagawin yung siraan yung Davao. Because Davao is definitely better than kung saan ka mang syudad. Taga-Caloocan ka, di ba? Taga-Caloocan ka, putyangin nang yan. Ang pangit ng lugar nyo. Sobrang pangit ng lugar nyo, tumatakbo dun si Antonio Trillanes. Hello? Sabi nga dito ni Papa ko, kung gusto nyo hukayin, hukayin nyo na lang yung libingan ng bayani. Hukayin nyo yung katawan ni Marcos Sr. Ilagay nyo sa libingan ng mga magnanakaw. Ganon. Makati, Ortigas, Baha. Doon kayo maghukay. Hukayin nyo yung mga kanal doon. Huwag kayo makialam sa Davao City. Tanga. Hindi kayo kailangan ng Davao. Minumura nga kayo doon. Pupunta pa kayo doon. Hello? na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking po dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Tuwa talaga siya. Epicenter daw. Ano yung lindol? May epicenter pa kayo nalalaman. Gago ang epicenter ng kabobohan at ng kaadikan nandiyan dyan sa Malacanang. Yan ang ground zero ng lahat ng mga kabulastugan sa Pilipinas. Yan ang epicenter, ground zero. Hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. Nauna nang bumuelta si Congressman Paulo Duterte sa pagtawag ng Ombudsman sa Davao City bilang epicenter ng flood control projects. Sana raw, huwag padalos-dalos si Remulla sa mga binibitiwan nitong salita at baka ikasira ito ng kredibilidad ng institusyon. Kung iimbestigahan daw, Grabe ka naman. Sira na yung kredibilidad ng institusyon pa. Yung kredibilidad ni Boying Rimulya, sira na matagal na. Kaya nga malapit na mamatay yan eh. ang Davao City Flood Control Projects dapat hindi lang sa panahon ni Pulong kundi pati nung Nograles pa ang kongresista. Wala raw dapat piliin at dapat walang exempted sa investigasyon. Sabay tanong ni Pulong, kamusta na yung investigasyon sa trillion pesos flood control project corruption mula 2023? Eksakto. Yun ang tingnan natin. Yung flood control scandal ni Martin Romualdez at saka ni Zaldico na di umano kumita din si Sandro Marcos, yung anak ni Rapi Tulfo at saka yan si Bongbong Marcos. Haller. Matagal na kayong hinahamon ni Pulong, mag-imbestiga kayo doon. Natatandaan mo nagpunta ron si Vince Dizon at saka si Magalong. Putang ina, pumunta sila sa bundok dahil wala silang makitang problema sa kapatagan, pumunta sila sa bundok. Nag-aanap sila doon ng mga sirang mga mga rakneting. Wala silang makita. Wala silang makita, boss. Pinasabi nga ni Pulong meron siyang makapal na libro, binagsak niya pa nga, ayan, andiyan yung mga proyekto galing sa DPWH mismo. Kunin nyo rito, hindi yung salita kayo ng salita dyan, hindi nyo kinukuha dito yung detalye. Kung talagang interesado kayo, mas mabuti pa nga yan, mag-imbestiga kayo dito para mapahiya kayo. Ila-live, pupunta ang Banateros, ila-live niya habang nag-iimbestiga kayo. Game! Tara, sama-sama tayo. Isama nyo Banateros habang nag-iimbestiga kayo dyan para ma-live natin ang mga kabubuhan ninyo pare-pareho. Diba, si Dizon Magalong nga, nagpunta dyan sa Davao, putyang ina, walang nakita eh. Wala. Dahil kung meron, matagal nang may kaso yung mga taga dyan sa Davao. Wala kayo nakitang mali dyan. Hello, ang mali dyan kayo.